At ito po, first time ko pong nakita naman talagang nakikita ko lang sa YouTube and Facebook. Ay, pagkakataon ko naman for the first time, si Sir, idol natin, si Jason na Tesorero. Sir, at dahil first time ko po ma-meet ko talaga kayo, isang fist bump muna. Yan. Ayan, thank you. So dahil yung mga content mo talaga nakaka-inspire talaga, gusto kong lang malaman kung ano yung naging purpose o naging reason mo sa pagkakaroon ng mga community service content sa ating social media. Kasi kumbaga itong ginagawa namin ng mga kapulisan, community engagement natin sa mga tao ba. Siyempre, sabi nga nila para makapag-communicate kumakonek ka sa mga tao, dapat kailangan ng communication kasi yan talaga nagmumula yung pagkakaintindihan ng mga tao ba. Tsaka kumbaga pagkakaisa ng mga tao sa communication. Kung walang communication, hindi kayo magkakaintindihan ng mga tao. So, ginamit natin yung platform ng social media, YouTube, Facebook, ganyan, para makakonek tayo sa mga mamamayan natin, no. So, yung ginagawa natin is para sa mga sa mga kababayan natin, yung mga ginagawa natin community service katulad ng pagbibigay ng libreng tuli, gupit, ganyan, libreng bunot. Minsan nagbibigay rin tayo ng mga pangkabuhayan showcase, libreng pabahay, ganun ba? Grabe, no? Nakaka-inspire yung mga content mo na kahit sino pwedeng gawin, pero yung sa'yo kasi, it feels the genuinity. Kumbaga, you are not aiming for the views, but you are aiming to help the community. Opo. Isa din sa tumatak sa akin, yung talagang video mo na akala ko talaga uhulihin mo, yung isang kababayan natin doon sa lugar ng, saan po ba yun ginanap yung parang bangka? Sa bangka. Opo. Doon si Banjo yun. Opo. Putol It takes yung kamay. how many millions na po yung na yun. Nagulat ako dahil talagang na-touch kami dun sa, at the end, yung revelation mo, na magkaroon pala sila ng bangka na. Akala ko doon unang yung views, akala ko nagnakaw or something kaya inuhuli mo. Pero yun pala, it's a kind na parang hindi in-expect na yun ang bangka na yun ay ibibigay pala. Kaya naman nakakatuwa na yung ganung content ay it really touches to the community or especially dun sa mga people in needs. Hindi tayo gumagawa yung content mo kasi parang nakikita ko talaga siya. Hindi siya yung content to seek an attention. Kung hindi, kumbaga, you are trying to help the way you can. Kaya sabi ko nga, ang galing naman ng tao nito. At first time ko, sabi ko, never in my expectation na makikita pa kita dito pa mismo sa barangay, Tigman dito sa Aborlan. Kaya naman, sir, sobrang nakakatuwa na yung content mo ay ganito talaga. So, akin lang po is, ano po yung magiging mensahe mo sa mga taong or sa mga gustong gumawa ng similar content ng mga community service po? Yung mga ganong kasing content natin, gusto lang natin is makabigay ng inspiration sa tao ba? Yung, alam mo, yung tutulong ka na hindi mo siya ipapahiya. May meron tayong mga, hindi naman natin nila lahat na gustong tumulong na ginagawa natin kawawa yung ating mga kababayan. Opo. Yung sa atin is para sila ng, kumbaga, yung inspiration, makakuha sila ng inspiration, parang nakikita motivation, ko nga di ba? Po binibigyan mo sila ng mga hope. Oo, pag-asa, tama yun. Pag-asa, bigyan natin sila ng pag-asa na may mga tao rin talaga na handang tumulong na sa kanilang, kumbaga, may mga tao na, kumbaga, pwede rin sila, pwedeng tumulong sa kanila, no? Siyempre kasi, alam nila na mahirap lang ako, walang papansin sa akin. At least, sa pagpansin pa lang natin sa kanila, doon pa lang nabibigyan na natin sila ng pag-asa na may mga tao pala talaga na handang tumulong kahit anumang estado mo sa buhay, handa ka nilang tulungan. Ganun po. Kasi ang gusto ko lang makapagbigay ng inspiration, motivation, tapos siyempre gusto ko gayahin rin ng iba yung ginagawa natin. Kapag meron tayong konti na kaya nating tumulong sa iba, tumulong tayo. Kasi iba po, ang balik niyan, yung makakakita sa iyo, parang manganganak siya. Yun ang gusto kong iparating ba? Yung pagtulong sa kapwa na walang hinihing kapalit ba? No? Yeah. Kasi ang akin kasi, sir, di ba, dahil ang social media is very rampant. Opo. Talagang kilalang social media in terms of sending contents. Ngayon po, ang iba po kasi talagang gumagawa para sa attention lang talaga. Yes po. So, ang iba kasi ayoko pong i-bash yung other community content ng ganun. Kasi yung iba, di ba, meron sabi, wala na akong pera, huling pera ko na to, ipabili ko kay, tas isi-selfie, ganun. Hindi ko naman sinasabing papansin, pero I think that's the way how they send their content. Pero kasi sabi ko, ano ba ang limitasyon ng pagkakaroon ng content ng community para hindi sabihing papansin yung ginagawa mo na para lang dahil may camera, ginagawa mo siyang ganun.
Hindi dapat kasi yung natin, yung content natin, yung hindi mo siya yung tao. Hindi pagyayabang. Hindi mo ipapahiya yung tao. Tinulungan mo lang siya. Alam mo, It's just happen na meron lang additional features kung saan may camera na hindi mo naman talaga ipagmamalaki na ako ay mabait at matutulong. Parang ang ginagawa mo kasi is just showing what is kind para sa kapwa. Kung ano ka talaga. Kasi sa amin, ako bilang pulis, bilang mamamayan din, yung mga magulang ko, ganun din yung ginagawa nila nung mga bata pa kami. Yun. Kumbaga, na-adapt ko siya. Kung uso lang siguro dati yung social media, diba? Nagiging ehemplo talaga kung sino yung nagpalaki sa atin. At nakikita ko, sir, yung background mo, kung paano ka pinalaki din ng magulang ko. Dahil sa content na ginagawa mo, nakikita natin yung minsan na ang pagkatao ng isang tao ay ganito rin pala. Kung minsan nababash tayo, paano nyo naman po na-handle yan? Ay pag nababash tayo, lang natin, huwag natin patulan yon. Opo. Ang pinakadabis talaga na panlaban yan, huwag mong patulan. Kasi meron talaga na tao na hindi mo mapiplease. Tama Sabihin po. na, ginagawa mo lang yan dahil sa naka-video ka. Hindi po sa ganun. Siyempre, kung sasabihin nila, gusto mong kumita, natural lang din, kikita ka rin, siyempre din. Pero minsan, hindi po yun yung doon. Siyempre, ang pinaka main purpose mo doon is may paabot sa tao na makapagbigay ka ng inspiration, motivation sa tao. Tsaka yung tao na tutulungan mo, mabigyan mo ng pag-asa. Yun ang pinaka-importante doon. Okay lang sir, may tanong ko dahil na nakikita ko sa mga community service mo, nagbibigay ka ng value or sabi nating pera. So paano niyo naman po naiipon yung ganung bagay na yun, sir? Ay yung yung naiipon natin is unang-una siyempre kung kumita tayo sa Facebook, sa YouTube, yung pera naman yan is binibigay rin natin sa mga tao rin. Tapos yung iba rin, yung mga kasama ko rin, siyempre kailangan din natin silang bigyan. Tapos yung kampo namin, kung may mga renovation, innovation na ibibigay, di ba, para sa welfare ng mga tao. So parang sir, yung kung ano man yung nagiging revenue ng ating ginagawa sa community service content natin, you also sharing it to others also. Kahit gusto nyo pumunta kayo sa kampo namin, pakikita mo doon yung mga namin, yung mga sir, innovation namin. At marami pang pagkakataon. Itanong mo pa sa mga tao namin kung anong klaseng tao si Sir Jason, kung makasarili ba, yung sahod lang ba niya sa YouTube, sinasarili niya ba? Sa feeling nun, sir. Tanong nyo, kahit saan kayo magtanong dyan sa amin, kung ang sahod ko dyan, sinasarili ko lang. Sinasarili, okay. So sir, ibig sabihin, dito po talaga kayo sa Palawan, sir, talaga? Kasi I thought you are not from Palawan. Yes. You're somewhere na Lampasilan. Ito kasi dahil yung nakikita ko kasi dahil mga lugar-lugar, hindi ko talaga siya usually na-identify na, ay, sa Palawan pala siya. Kung ngayon, napatunayan ko dahil at least for the first time, face-to-face kitang nakasama. Dito pala kayo sa Palawan po, sir. Tagong Palawan po pa talaga kayo? Hindi, taga Quezon City ako. Actually, Destino. Dito lang ako na destino. Ang mga magulang ko is from Bicol, pero ako pinanganak Manila boy talaga. Quezon City talaga. Kaya pala ibang datingan ng ating kaibigang Jason. Sir, isang huling pagkakataon na lang, sir. Isang mensahe para sa mga nakakapanood po sa inyo, sumusumuporta po sa inyo. At the same time, mensahe din para sa mga taong gustong maging content creator na ang content nila is same with your content as a community service po. Sa akin lang din, kung gusto mo maging content creator, dapat, katulad ng sa akin, dapat totoo ka sa sarili mo. Hindi mo to gagawin dahil sa pera. Dapat kasi ang ganitong bagay kasi dapat nasa sarili mo yan. Kung ikaw talaga yung tao na ganon, magkiklik ka. Pero kung ang content mo lang is para magbigay ng popularity, makagay ng pera, revenue, hindi ka magkiklik dito. Kailangan talaga tao sa puso mo. Marami tayong mga tao na mga vlogger na gumagawa ng mga ganyang content, pero hindi sila nagtatagumpay dahil nga yung minsan iniisip nila na paano lang sila kikita ng pera. Sa akin naman, yung pera wala yan. Pinamimigay ko talaga yan. Kahit saan dito, hindi ko na binablog. Kahit nakaraan. Kumbaga behind of the camera. Behind ng camera, pag may pupunta dyan sa kampo namin, manghihingi ng pamasahe. Alam naman, ibablog mo pa yun. Diba? Pamasahe, kunting pambili ng gamot, ibigay ko na lang kung may tutulong. Kung may tutulong. Ganun dapat ang pagtulong natin. Kahit nawala sa camera, di ba? Sabihin, lugi naman ako dyan, ganyan, di ba? Opo. Hindi mo dapat iisipin yun kung kumita man siya o hindi, tuloy-tuloy ka lang. Tama. Diba? Kasi po, ang paggagawa po ng content, ako rin po, bilang isang content creator din po,
at I'm sharing also my journey kung ano yung mga ganap sa buhay ko. I am sharing to everyone. Na nakakatuwa na meron na rin tayong nakakapansin sa atin at sumusuporta. Kaya po nakaka-proud din po na makita yung mga isang kapwa content creator katulad nyo po na nabibigay din po ng pagkakataon na katulad ko, humingi ako ng pabor na magkaroon ng collaborations. Ay meron po tayong in heart talagang welcome po kayo. Anyone po ba ng mga content creator pag nakita kayo ay pag nakipag-collaborate, okay lang po ba? Okay lang yun kasi way din ng pagtulong yan, di ba? Yes na po. Masuportahan mo rin kung gusto niyang umarin yung channel, mga Yes din. po, yes Suportahan natin kasi yung internet naman libre naman yan, ba't natin ipagdadamot yan, di ba? Yun. Hindi natin, kaya lagi ko kasi sinasabi, huwag tayo maging madamot. Kung meron tayo, kasi kapag madamot ka, sasabihin mo wala kang pera, pero meron kang pera, ang katagal-tagalan niya, mawawalan ka talaga ng pera. Pero kung magbibigay ka, hindi naman yung pagwala. Yung mindset is the positivity positive, talaga. Positive. Hindi naman yung wala ka nang makain, magbibigay ka pa. Hindi, ang sinasabi ko lang, kung meron kang sobra, tama, diba? Ibigay natin sa kapwa natin. Kung talagang naman siya, deserving naman na siya tulungan. Kasi may mga tao rin naman na nagpapanggap, katulad niya sa alam naman ng mga ibang content yan, minsan nangihingi-hingi din, may message yan. Meron dyan mga scammer, lahat ng mga vlogger dyan, hihingian yan. May mga ganyan talaga, hindi natin maiwasan yan. Normal po. Kaya dapat namimili talaga tayo ng mga deserving na tao. Dapat iba-background check natin. Ako, katulad ako, pag tumutulong ako, bina-background check ko siya kung talagang deserving talaga siya ng mga tulong. Kasi marami talaga na hihingi lang sa'yo, pero ang katapusan yan, nanloloko lang pala. Hindi naman pala ganun yung buhay niya, di ba? Sa atin naman, inspiration lang and motivation sa mga kababayan natin. Tama. Sir, sa pagtatapos ng video, sir, baka may mensahe ka kay Kuya Rodin Dailan. Rodel sa akin, sir. Rodel Island, sa akin lang man, ituloy mo lang yung journey mo, no? Sabi nga, lagi ko nga sinasabi sa mga tao ko, tatlong dahilan lang daw kaya mo ginagawang isang bagay. Unang-una, dahil gusto mo. Gusto mo isang bagay, kaya ginagawa mo. Pangalawa, motivation. Di ba? Motivated ka na gawin yung isang bagay. Pangatlo is, kailangan mo dahil trabaho mo yon. Kaya kung ikaw ay napapagod na sa ginagawa mo, isipin mo lang yung tatlong bagay na yon. Tama. Diba? Yun lang yung masasabi ko sa iyo. Tuloy-tuloy lang. Consistency is the key. Is the key. Yun. To success. Sabi nga nila, like ko rin sinasabi na failure is the key to success. Diba? Trying is the start. Yun yung umpisa ng pagiging successful. Successful. Diba? Kaya salamat sir. Isang mabuting pagkakataon at isang face bomb. Thank you so much, Sir Jason Tesorero. Thank you po.